Ikaw ay pekeng nagbebenta ng gamot. Hindi ka karapat-dapat makita ang ninang. Umalis ka. Mas mabuti pa rin ito kaysa sa isang tulad mo. Ninang, inosente ako. Ako ang inosente. Ang pagkakataong makita ang ninang kukunin ko. Tigil. Bakit hindi ko maalala ang daming nagsasabing inosente? Ninang, Lahat sila lumalapit sa akin umiiyak ng kawalang katarungan. Ilan ba talaga ang inosente? At naglakas loob ka pang lumaban? Na-memorize mo na ba ang Kodigo Penal? Mahal, dumating na ang iyong tunay na mga magulang. Tunay na mga magulang? So ikaw pala ay, ang tunay na tagapagmana ni Ginoong Santos, ang pinakamayaman sa bayan ng Payapa. Ang mga santos ng bayan ng Payapa? Tara na, matandang lalaki. Samahan mo akong mag-empake ng gamit ko. Matandang lalaki? Kailangan ba talaga? Hindi naman ako hindi na babalik. Oh, magbubuk ako ng pribadong kuwarto para sa iyong mga magulang. Imbita silang manatili rin dito. Nakakatawa iyan. Babalik lang ako para tingnan. Ako, kailangan ko pa ring bumalik at alagaan ka. Espesyal ang iyong pagkatao. Nagsinungaling ako sa kanila. Sinabing, galing ka sa probinsya. Huwag kang magkamali. Nakuha ko. Huwag kang mag-alala. Alis na ako. Nag-aalala lang ako sa iyong tunay na mga magulang. Tingnan mo ang bilangguan na ito na pinuno mo. Wala nang natitirang espasyo. Sofia. Sofia, huwag kang umalis. Kagalingan mo lang sa sakit. Huwag kang mainit ng ulo. Ako ang pumalit sa kapatid ko. Pinahintulutan siyang tumira sa probinsya ng 18 taon. Ako. Nagkasala ako sa kanya. Sofia, sa puso ng iyong pangalawang kuya, ikaw ang tunay na kapatid. Ang babaeng iyon, ano siya? Klise ba ang plot na ito? Oy, Ikaw si Clara, di ba? Pirmahan mo itong dokumento. Ituring mo itong isang paghingi ng tawad kay Sofia. Ang bagay na ito matatapos na. anong ibig mong sabihin? Noong nabubuhay pa si Lolo, iniwan niya sa bawat apo ng pamilya de la Cruz, partikular na bahagi ng grupo. Pero ang tunay na anak lang ang maaaring magmana. Ilipat mo ang mga bahagi kay Sofia. Bibigyan ka namin ng 5 milyon. Pirma. Bigla mo akong hinahanap. Gusto mo palang nakawin ang aking mga bahagi. Ginagawa ito ni Kuya para sa ikabubuti mo. Ang buhay sa mayamang pamilya ay hindi bagay sa isang probinsyana tulad mo na kayang umangkop. Ang 5 milyong ito, sapat na para mabuhay ka ng komportable habang buhay. Sobrang pera. Kaya kong tanggapin. Kaya mo bang ibigay? Ang mga Santos ay may bilyong asset. 1 milyon lang. 5 milyon ay malaking transfer. Iisipin ng mga regulator na naglalaunder ka ng pera, posible rin na i-freeze nila ang iyong mga account. Baka mapunta ka pa sa kulungan. Gayunpaman, ginagawa ito ng aking mga kuya para sa ikabubuti ko. Naaantig ako. Ang perang ito, tatanggapin ko. Salamat, mga kuya. Teka, Bakit mo kinuha iyan? Hindi mo ako palalayasin? nagbibiro lang ako kanina. Itong card, itatago ko ito ng ligtas para sa iyo. Maligayang pagdating. Hindi iyon biro na dapat mong sabihin. Bawal iyon. Ikaw? Pamilya tayong lahat. Walang kailangang umalis. Gusto kong pirmahan mo itong kontrata para sa ikabubuti mo ito. Galing ka sa probinsya. Ang mga bahagi ay walang silbi sa iyo. Mas mabuting manatili sa bahay at maging munting prinsesa na layaw.
Hindi ba maganda iyon? Ikaw ay isang taong hindi man lang alam ang batas ng korporasyon. Ang pagpapapatakbo sa iyo ng kumpanya ay parang nagbabasa ng librong selyado. Librong selyado? Kung talagang ayaw mong ilipat ang mga bahagi sa akin, ayos lang. Magre-resign ako sa mga Santos ngayon din at aalis sa bahay na ito. Sofia, Huwag kang masyadong drama. Pinalaki ka ng mga Santos sa loob ng 18 taon. Sa tingin mo palalayasin ka namin talaga. Gusto mo ang mga bahagi, ha? Sige, ililipat ko sa iyo ang mga iyon. Eto, kumuha ka ng panulat. matalino. Ate, ang bait mo. Isang totoong probinsyano, isang munting kabaitan at naakit na siya. Kapag pumirma ka, ang pamilyang ito ay wala ng lugar para sa iyo. Alam mo ba tungkol kay Luis ng pamilya de la Cruz sa bayan ng Payapa? Ang dating pinakamayamang tao sa bansa, nakulong siya. Bakit mo siya binanggit? Pirmahan mo na lang. Sinasabi ng batas, ang paglipat ng mga bahagi ay nangangailangan ng pagsusuri sa nakaraan. Ang madrastra ni Luis ay gumamit ng pamimilit at panunuhol. Siya ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkabilanggo. Pero ibang-iba ka sa kanila. Ikaw, talagang nagmamalasakit sa akin. Pipirma ako. Teka, Ano ngayon? Clara, sadyang iniistorbo mo kami. Hindi, kuya. Ginawa ko lang ang sinabi mo. Ano ba yan? Ate, ayoko na ng shares mo. Kung galit ka, ako na lang ang pagbuntunan mo. Pakiusap, huwag mong gawing mahirap ang mga kapatid. Kahit sampalin mo ako ng 2 beses, okay lang. Ito ang unang pagkakataon na may narinig akong humingi niyan. Sige, wala kang utang na loob. Clara, lumuhod ka ngayon. Humingi ka ng tawad sa kanya. Kuya, bawal naman ang ganyang pagsasampal. Ang sampal na ito ay hahantong sa 5 araw na kulong. Tingnan mo, yung balak mong manakit ay maaring 15 araw. Itong sipa, 1 buwan. Sinampal mo muna si Sofia at akala mo tama ka. Bitawan mo. Si, Uwit ko. Kalokohan. Kalokohan? sinabi mo sa akin na bitawan ko. Hindi ko kasalanan. Tulad noong hiningan ako ng kapatid ko na sampalin siya sa pahintulot ng biktima. Hindi ito maaaring kasuhan. Sira siguro ako. Sinusubukan kitang kumbinsihin. Sa bayan ng Payapa, ako, Gabriel, Atu. Pwede kang patayin sa kahit anong paraan na gusto ko at mamamatay ka sa ganoong paraan. Sa isang pitik ng aking mga daliri, kaya kang mawala. Oy, kuya! Ito ay isang lipunang batay sa batas. Ang sinabi mo ay maaaring ituring na pananakot, pagbabanta sa kaligtasan ng tao, provokasyon, pagsalakay, at organisadong krimen. Ikaw ay papatayin sa pamamagitan ng firing squad. Hindi naman talaga gang ng underworld ang pamilya natin, di ba? Tama na. Ikaw, bilang kuya, hindi ka man lang kumikilos na parang isa. Ikaw si Clara, aking mahal na anak na babae. Ang malalaki mong mga mata ay puno ng sigla. Halika rito, halika. Hayaan mo si nanay na masdan kang mabuti. Ay, Anong problema, Sofia? kakagawa ko lang. Nang ikinagalit ni Clara, siya lang. Clara, ikaw ang ate. Bakit mo siya sinasaktan pag-uwi mo? Sige, ang mga bata na nag-aaway ay hindi malaking problema. Kakauwi lang ni Clara. Marco, dalhin mo ang binibini sa kanyang silid. Hayaan siyang maligo at magpalit ng damit. Hindi naman ako marumi. Clara, naglakbay ka ng malayo. Pagod na pagod ka na. Pumunta ka muna sa iyong silid at magpahinga. Tatay ang makikipag-usap sa iyo mamaya. Dito, binibini.
Ako, ang maalamat na abogado sa pandaigdigang batas. Kung ang mga matatandang preso malaman na ang sarili kong pamilya ay mga mangmang sa batas, mamamatay sila sa kakatawa. Umakyat ka na. Mahaba ang araw mo. Ikaw at ang babaeng iyon noon ay magkamukha. Marco, matagal ka na bang kasama ng mga Santos? Mahigit 20 taon. Alam mo ba kung paano ako nawala noon? Marco, ano ang problema? Bini-bini, kailangan mong umalis na. Ang pamilyang ito ay mga walang awang demonyo na lumalamon ng tao ng walang bakas. Sige, sabihin mo sa akin. Noong panahon na iyon, napalitan ka ng pangalawang anak na babae. Tapos ka na. Maari ka nang umalis. Opo, Ginoo. Anak, ito ay isang eksklusibong kwintas para sa mga anak ng pamilya Reyes. Nagkamali ka noon. Mula ngayon, babawi sa iyo si tatay. Clara, Sofia, ay lumaki sa tabi ko at kilala ang negosyo ng mga Reyes. Ang mga bahagi na nasa iyong kamay, maaari mo bang ilipat ang mga ito sa kanya bilang regalo? Clara, nagpaasa ka lang sa wala. Nararapat lang sa iyo. Dapat alam mo na. Hey, hindi naman sa ayaw kong ibigay. Natatakot ako sa chismis. Tingnan mo, sa sandaling bumalik ako at ilipat ang mga bahagi, ang mga hindi nakakaalam. Baka isipin na ibinalik mo ako para sa kapital, para lang makuha ako. Iyon ay makakasira sa imahe ng pamilya Reyes sa publiko. Mas maalalahanin ka. Huwag madaliin ito. Bukas, maayos kitang ipakikilala sa ating pamilya. Ngayon, magpahinga ka ng maaga. Sinabi ng matanda, iniwan ako noong panahon na iyon. Paano naging napalitan sa kapanganakan? Ang Marco na iyon, ano ba talaga ang sinusubukan niyang sabihin sa akin? Tatay, Clara, kumusta ka dyan? Mabuti ba ang pagtrato nila sa iyo? medyo maayos. Babalik ako sa ilang araw. Siyangga pala, maghanda ng mga selda. 5 tao, kaya kumuha ka ng 5. Sige. Ihahanda ni tatay ang mga yan para sa iyo. Masyadong madaldal si Marco. Paglahuin mo siya. Tatay. Isang tracker. Hindi rin naman ako banal, pero isa kang tunay na aso. Dahil gusto mong maglaro, sasabay na lang ako. Babaeng probinsyano lang siya. Walang modo. Pinaghihintay ang buong pamilya na maghintay sa kanya. Bakit kailangan formal sa bahay? Mauna na makakakuha. Bakit mo ako hinihintay? Gusto mo bang pakainin kita? Sige, umupo ka at kumain muna. Ang mga patakaran, malalaman mo mamaya. Kain. Nasaan si Marco? Nagkaroon ng biglaang psychotic episode si Marco. Hindi maganda ang kalagayan ng kanyang pag-iisip. Ipinadala siya para gamutin. Hindi mo siya mababaliw? Sinasabi ko lang naman,
Kain, kain, kain. Clara, pumasok ka ba sa paaralan sa probinsya? May plano ka ba sa karera mo? Well, nakapag-aral ako ng 9 na taong basic education, mga plano sa karera. Sa tingin ko, maging abogado. Abogado? Huwag mong isipin na dahil lang na isaulo mo ang ilang batas, pwede ka nang maging abogado. Ang bar exam ay mas mahirap pa kaysa abutin ang langit. Ikaw, probinsyana, tigilan mo ang pangarap. Clara, ang pangalawa mong kapatid ay diretsyo, pero hindi siya mali. Dapat mag-asawa ka muna, maging mabuting asawa at inaiyon ang tamang landas. Noong nabubuhay pa ang lolo mo, inayos niya isang kasunduan sa pagkabata sa pagitan mo at ng anak ng mga Reyes mula sa bayan ng Payapa. Ngayong bumalik ka na, ang piging na pagsalubong bukas ay maaari nang maging party ng kasunduan. Kuya Elena ay mas gwapo pa kaysa sa artista. Congratulations, 8. Isang tunay na negosyante. Nagmamahalan kami ni Kuya Elena. Kung hindi dahil kailangan ng mga bahagi mo, hindi ikaw ang mapipili. Pagkatapos kanyang pakasalan, papatayin kanya, mamanahin ang mga bahagi mo, at gagamitin iyon bilang bigay kaya para pakasalan ako. Pagkatapos, ang mga bahagi ay mananatiling akin. Una, pananakot, tapos gagamitin ng pamilya, at ngayon itutulak ako sa kasunduan. Gusto niyo ba talaga ang mga bahagi? Sige, pipilitin ko kayong bitawan na ang ideyang iyon magpakailanman. Makinig ka sa tatay mo. Mabuting babae, kain ka. Kain ka. Pero kararating ko lang, at gusto niyo agad akong ipakasal. Wala kayong balak na lokohin ako, di ba? Hindi mo naman ako pinapahamak, di ba? Sabi ng Kodigo Sibil, kapag namatay ang isang asawa, ang mana ay mapupunta sa asawang nabubuhay. Hindi mo naman. Nagbibiro lang ako. Bakit ka ba nagagalit? Tinakot mo ako. Akala ko talaga may nahanap siya. Kailan mo ako dadalhin para makilala ang mapapangasawa ko? Salamat sa inyong lahat sa paglaan ng oras mula sa inyong mga abalang schedule upang dumalo sa handaan ng pagtanggap para sa panganay kong anak na babae, Clara Santos. Kasabay nito, ito rin ay ang handaan ng kasunduan sa pagitan niya at ng tagapagmana ng korporasyon ng Magiting Elena. Sana ang ating dalawang pamilya ay habang panahong magkakaisa sa kasal. Dobleng pagpapala. Clara, batiin mo ang lahat. Kamusta? Tanga, kahiya-hiya ka sa mga Santos. Taga-bukid? Kung gagamitin ko lang ang aking alindog, siguradong mapapasa kamay ko siya. Hindi. Sa totoo lang, sa tingin ko, si Binibining Santos ay talagang espesyal. Nakakasawa. Ito ang asal ng mga sosyal. Clara, lumaki ka sa probinsya. Okay lang na hindi ka pa nakakita ng mundo. Pakasalan mo lang ako at ipapakita ko sa iyo ang lahat ng kagandahan ng mundo. Oy, kailangan mo bang magsalita ng ganyan? Ito ang tiwala sa sarili na hatid ng kapangyarihan. Sa bayan ng Payapa, walang bagay na hindi ko magagawa. Halimbawa, kung gusto kong malaman ang nakaraan mo, 3 minuto lang ang aabutin. Kahanga-hanga. Shy, nababaliw sa aking alindog, hindi ba? Tingnan mo kung gaano kakasundo ang dalawang bata na ito. Nanay, ayoko na ipakasal sa taong ito. Ayon sa Artikulo 253 ng Kodigo Penal, ang pagnanakaw ng personal na impormasyon ng mga mamamayan ay may parusang hanggang 3 taon sa bilangguan o pagkakapiit ng kriminal. Ginoo, Reyes, yung sinabi mo lang, hinahamon mo ba ang batas ng hayagan?
Ang mga Santos ay sumusunod sa batas. Paano kami makapapakasal sa isang pamilya ng mga kriminal na tulad niyan? Andres, ano ang ibig sabihin nito? Paano kang nangahas na lantaran insultuhin ang pamilya ng magiting? Pamangkin, paano mo naisip yun? Isang pagkakamali lang iyan. Clara, humingi ka ng tawad kay Ginoong Reyes ngayon. Bakit ako hihingi ng tawad? Pinaghihinalaan siyang gumawa ng krimen? Ikaw tumahimik ka. Clara Elena, gusto lang niyang malaman mo na kaya kanyang bigyan ng mas magandang buhay. Bakit ganyan ang pagkaunawa mo sa kanya? Tingnan mo, Sofia, naiintindihan ako. Sabihin ko sa'yo, ang taas ng aabutin mo sa akin. Huwag kang walang utang na loob. Pasensya na sa inyong lahat. Ayos lang. Oh, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Hoy, so hindi pagkakaunawaan lang ito. Akala ko ba nasa lipunang batay sa batas tayo? Paanong may tao pa rin kumikilos na parang isang bilyonaryo sa teleserye? Pero Ginoo, Reyes, kung sa tingin mo ang kapatid ko ay napakaunawain kung gayon, pakasalan mo na siya. Itong si Clara ay hindi. Gaya ng sinabi ng mga Santos, madaling kontrolin. Ang bahagi ay bahagi, kahit kanino pa ito pag-aari. Kunin muna natin ang bahagi. Tito ang anak mong ito, walang kahit anong pagkababae talaga. Hindi siya karapat-dapat sa pamilya ng magiting. Kung magpapatuloy ang seremonya ng kasunduan ngayon dapat, ito ay kay Sofia. Oh, tingnan mo ako. Walang shares ang kapatid ko. Pinakasalan siya ni Ginoo Reyes dahil sa tunay na pag-ibig. Ang swerte mo, ate. Wala kang shares. Hindi ka ba isa ring anak ng mga Santos? Hindi, makinig. Hayaan mong ipaliwanag ko. Sofia, ay hindi tunay na anak ni na mommy at daddy. Ako ang lehitimong anak. Pero kung walang shares, ano namang saysay? Kayo ay tunay na magkasintahan, tama ba? Kaya itong si Sofia, hindi ba siya ang tunay nilang anak? Ito ay ginagawang si Ginoo Reyes. Isang tanga, hindi ba? Andres, huwag mong kalimutan. Noong una, itinaas ng tatay ko ang pamilya mo, ang mga Santos, sa tuktok ng yaman ng bayan ng Payapa. Sa tingin ko, oras na para magbago. Hoy, Ginoo Reyes, Elena, tingnan mo ang ginawa mo. Alam mo bang ang pang-iinsulto sa pamilya nila ay nangangahulugan para sa ating pamilya? Clara, ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Sinusubukan kong iligtas kayong lahat. Ang Civil Code ay tahasang nagbabawal ng sapilitang pag-aasawa. Paano ba naman wala kang alam tungkol sa batas? Hindi ikaw? Sa pilitang pag-aasawa, kaya ang tunay na anak ay hindi payag, siya ay pinipilit. hindi ka pani-paniwala, ang kilalang mga Santos ay nagpapakababa upang sumipsip sa mayayamang pamilya at walang kahihiyan. Sofia, tinutulungan mo ba ang iyong mga magulang o sinasaktan sila? Sofia? Clara, ngayon, dahil sa iyo, kami, ang mga Santos, ay nawalan ng puri. Iniligtas kita, alam mo ba? Mas mabuti nang mawalan ng puri kaysa makulong. Ikaw, Kalimutan mo na. Dahil sa ganito na ang nangyari. Dapat nating pag-isipan kung paano ito ayusin. Matagal ko nang gustong palayasin siya. Wala siyang silbi, kundi magdala ng malas. Sofia, Ako ang may kasalanan. Ang mga mata ko, Sofia. Si Sofia ay laging nagdurusa sa kongenital na opasidad ng kornea, katatapos lang niyang operahan, at sinabi ng doktor na hindi dapat masyadong mabahala. Ngayon, ikaw ang naging dahilan ng pagbalik ng kanyang sakit. Clara, dapat kang mamatay. Kumusta ang pasyente? Ang sakit ng opasidad ng kornea ng kapatid kong babae ay bumalik. Inuutusan kita na ayusin ang isang transplant ng kornea agad. Ang mga kornea ay karaniwang nagmumula sa kusang loob na donasyon. Ang pinakamaikling paghihintay ay 1 buwan. Pinasasahirapan mo ako. Paano kung kusang loob na donasyon mula sa isang kapamilya? Ate, nakikiusap ako. Iligtas mo ako. Ayaw kong mabulag. Pwede mong gamitin ang akin. Clara, si Sofia ay hindi mo tunay na kapatid, ngunit ang iyong ina at ako ay lagi namin siyang itinuring na sariling anak. Maawa ka naman sa kanya. Ikaw ang naging dahilan nito. May utang ka sa kanya. Nanay, ganon din ba ang tingin mo?
Clara? Si Sofia ay 20 taong gulang pa lang. Nakikiusap ako. Mag-donate ka na. Babayaran kita ng 10 beses, sige? Wow, pang-aapi sa moral. Kaya pala ganoon ang nangyari. Doktor, kung ang kapatid niya ay handang mag-donate ng kanyang cornea, pwede ba? Oy, Sa teorya, oo. Pero kailangan niyang pumayag mismo. hindi ako pumayag. Clara, kaya pumayag ka? Salamat, Clara. Clara, salamat. Anong ginagawa mo? Oh, gising ka na? Clara, ito ay isang voluntary donation agreement. At ito? Ito ay isang share transfer agreement. Kung ano ang isulat ko, iyon ang magiging resulta. Hindi ito kayang guluhin ng batas. Mukhang naging kapakipakinabang pala ang aking usapang legal. Hoy, pero bakit mo tinigil ang pag-arte mo? Kung sumunod ka lang sana at ibinigay ito ng masunurin, hindi tayo aabot sa ganito. Maaaring kinuha mo ang aking cornea, pero hindi mo ako mapapatahimik. Putulin ko ang dila mo para hindi ka makakita at hindi makapagsalita. Sa mga santos lang, maging masunurin, walang kwentang maliit. Huwag kang mag-alala, Clara. Aalagaan kita habang buhay. Ang makasalamuhan ng isang kriminal na kasing tanga mo ay isang bagay na talaga. Ang pag-amin sa iyong krimen nang napakadali. Ang galing mo dito, no? Hindi ko alam na ang mga santos ay nasa ganitong negosyo. Iyon ay makukulong ka ng habang buhay, hindi ba? Huwag mong isipin na ang pagbanggit ng ilang termino ay makakatakot sa amin. Pangalawang kuya. Ate, siguradong nabobo ka sa pamumuhay sa probinsya. Akala mo ba talaga, ikaw ay ang maalamat na ninang ng legal na mundo? Oh, kilala mo ang ninang? Sino ba ang hindi nakakaalam ng pangalan ng ninang? Hindi lang siya isang alamat sa batas, kundi may kakayahan din siyang lumaban na parang gangster. At ikaw? Ikaw ay isang mahirap lang na babaeng ligaw? Kunin niyo siya. Talaga bang pumayag siya? Hindi ba tayo lumalabag sa batas? Walang silbi. Ano ang pinagtatawanan mo? Sigurado ka bang gusto mong maging hindi makatuwiran? Hindi ka man lang makagalaw ngayon. Bakit mo akalaing makakapangatuwiran ka sa akin? Sofia, kunin siya. Ano? Hehe. Dahil hindi ka nakikinig sa dahilan, alam ko ang konting martial art. Ikaw isang probinsyano lang, isang mabangis na babae. Paano mo nakuha ang ganyang kakayahan? Tinawag mo akong isang mabangis na probinsyana. Hindi ako magaling sa maraming bagay, pero may lakas ako. Hindi ako naniniwala. Isang lalaking may edad, tulad ko hindi kayang hawakan ka. Kuya, Ang binti ko! Huwag kang maingay. Maliit lang na gasgas. Tingnan mo ang sarili mo. Napakawalang hiya. Kayong mga walang kwentang tanga. Ano pang hinihintay nyo? Kunin siya! Mag-isip ka ng mabuti. Ang pagtulong sa krimen ay may parusa ng mahigit 10 taon. O hindi. Nagkakamali ka. Kung hindi namin makita ang pahintulot, hindi ka namin gagalawin. Bumalik ka! ikaw naman. Ngayon, tayo na lang tatlo. Ano ang dapat nating laruin?
Bakit ka tumatakbo? Mahal kong kapatid na babae. Hindi mo ba sinabi na masama ang mata mo? Ngayon ay gagamutin ko sila ng maayos. Okay? Sofia, Sasabihin ko sa'yo, kung mangahas kang saktan ako. Sina mommy at daddy ay tiyak na palalayasin ka sa ang mga Santos. Ang mga masasamang bagay na ito, alam ba nila? Wala kang pakialam. Sofia, Mukhang bumalik ang sakit ng mata mo ay peke pala ha? Pero natututo ako ng veterinaryo na gamot sa baryo nitong mga nakaraang araw. Hayaan mong bigyan kita ng lubusang lunas. Okay? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Sinasabi ko sa'yo, bitawan mo ako. Alice, Sofia, halika. Mahal kong kapatid na babae. Sabihin mo sa akin sino ang sangkot dito. Magsalita ka. Pinapaalala lang kita ng mabuti. Ang sobrang pagtawa ay pwedeng magdulot ng paralisis sa mukha at hindi ka na magiging maganda. Hindi. Sofia Clara, huwag kang lumampas. Kung hindi mo pa rin sasabihin sa akin, kailangan kong tusukin ang Yongkwan ako point mo. Hindi. Magsasalita na ako. Ito ay. Anong ginagawa mo? Nanay, tatay. Kuya, Anong nangyayari? Ayos lang ba si Sofia? Sayang, munti ko nang makuha. kuya, nanay at tatay, nandito na kayo sa wakas. Nanay, tatay, iligtas niyo ako. Nabaliw na si Clara. Sabi niya papatayin niya ako at ang pangalawang kapatid natin. Huwag mo akong siraan. Tama na. Sinasabi ko sa'yo, Clara, kung hindi ka pumayag, bakit hindi ka nagsalita kanina? Ngayon, umaatras ka. Ano ang iisipin ng publiko sa mga Santos? Gusto mo akong paikutin sa guilt? Sayang, wala akong konsensya. Ate, ang mga Santos ay matagal nang nakaugat sa bayan ng Payapa sa loob ng mga dekada, depende sa ating reputasyon. Bukod dito, si Sofia ay labis na nagmamalasakit sa'yo. Bilang kanyang nakatatandang kapatid, iligtas ang sarili mong kapatid, hindi ba natural lang iyon? Kuya, bakit mo pa siya kausapin? Patayin mo na lang siya. Ano, gusto mong gumamit ng dahas? Clara, kung gagawin mo ito, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Ako. Guwardiya. Sila ang nagdudulot ng gulo sa ospital. Sino ang nagdudulot ay ng gulo? Akala ko, may importanteng tao ang darating. 2 guwardiya lang pala. At naglakas loob ka pang makialam sa mga usapin ng mga Santos. Lumayas kayo dito. Gabriel. Hindi ba ito yung mga gustong mag-donate ng kanilang mga kornea? Yung 2 magkapatid na babae? Paano nangyari ito? Hindi naman nila pinipilit ang donasyon, di ba? Eksakto. Mas mabuting magpaliwanag kayo o tatawag kami ng pulis. Ginoo, sa totoo lang, ang bagay na ito ay kasalanan ko lahat. Ang mahina kong kalusugan ang dahilan. At sumasakit ang mga mata ko. Huwag sisihin ang kapatid ko na babae sa pag-atras at hindi pag-donate ng kanyang kornea sa akin. Pero, inosente ang mga kapatid ko na lalaki. Nag-aalala lang sila sa akin at napunta sa ganitong pananakit. Oo. Tingnan mo ang binti ko. Binugbog niya ito, kaya hindi ko maigalaw. Clara, hindi tama iyan sa'yo. Kung ayaw mong mag-donate, okay lang. Hindi ka sinisisi ng pamilya mo. Pero hindi ka maaaring gumamit ng karahasan at saktan ang sarili mong pamilya. Itong babae, grabe talaga. Hindi lang niya sinaktan ang mga mata ng kapatid niya. Ang pag-atras ay isang bagay. Pero paano niya nasaktan ang kapatid niyang lalaki? Mukha siyang mabait sa labas, pero sa likod, marumi ang laro niya. Sige. Magaling ka talagang baluktutin ang katotohanan, hindi ba? Ang pag-arte mo, Oscar, ay may utang sa iyo na statuette. Pero alam mo, sayang, yung nangyari kanina, na-record ko lahat. Binigyan ako ni tatay ng palawit. Natuklasan ko sa loob nito. May camera pala. Makakonekta pa ito sa telepono ko at magpatugtog ng mga recording. Salamat, tatay. Bigay mo sa akin ang cellphone mo. Andres, ang lala na ng binti mo. Mas mabuting manatili ka na lang dyan.
Tara, manood pa tayo. Pagkatapos, puputulin ko ang dila mo para hindi ka makapanood at hindi ka rin makapagsalita. Diyos ko, nakakatakot iyan. Ayon sa Kodigo Penal Artikulo 238, ilegal na pagkulong at sapilitang transaksyon. Lahat ng ito na pinagsama ay may parusang habambuhay na pagkabilanggo. Miss, huwag kang mag-alala. Tatawagan namin ng pulis para sa'yo. Ano bang pakialam mo? Umalis ka! Ikaw, nilabag mo ang batas at gusto mo pang umalis? Walang ganoong swerte. Nire-record ko ito. Hindi ka makakatakas. Peke. Ang video ay gawa-gawa. Peke, lahat. Peke ba o hindi? Ang batas ang magpapasya. Tama ba? Lahat? Tama. Oo. Isuko sila sa pulis. Isuko sila sa pulis. Jay, Andres, Mga kababaihan at kalalakihan, ako si Andres Santos, ang chairman mula sa grupo ng Santos sa Bayan ng Payapa. Sa totoo lang, ito ay isang alitan sa pagitan ng aming mga anak, bagay ng pamilya, bagay ng pamilya, bagay ng pamilya. Mangyaring, gawin mo ako ng pabor, dadalhin ko sila. Upang sumuko. Hoy Tay, ginawa mo ang tama. Bilang isang pampublikong tao, kailangan mong magbigay ng magandang halimbawa. Sundin ang batas. Tay, yun ang ibig mong sabihin. Tama ba? Bueno, Tatay, ayaw kong makulong. kasalanan mo lahat ito. Kaming mga Santos, paano kami nagpalaki ng ganoong halang ang kaluluwa? Tatay, Maraming tao ang nanonood. Para hindi maapektuhan ang interes ng ating pamilya, ikaw muna ang sumalo. Protektahan ka ni tatay. Mag-isip-isip ka sa ginawa mo. Susuko ako. Ako ang pumilit sa kapatid ko na makipagtulungan. Dalhin niyo na ako. Tara na. Bumalik na tayo. Tingnan nyo, ito ang bandila ng seda na ibinigay ng security guard kay tatay. Eto, kunin mo. Ang ganda. Wala nang oras para makipagkwentuhan sa kanila. Kailangan kong may mag-imbestiga sa kung paano ako nawala noon. pasensya na, Clara. Natakot lang ako na pag nabulag ako, hindi ko na kayang alagaan sina mommy at daddy. Kaya nagpadala ako sa emosyon, nakinig sa pangalawang kapatid ko. Ang bait mo talaga. Patawarin mo ako, okay? Clara, ang kamera. Ang naglagay niyan ay ang pangalawang kapatid niya. Si Sofia ay biktima rin. Pwede bang wag mong ipalaganap ang mga video na iyon para hindi maapektuhan ang kinabukasan ni Sofia? Oh. Si, mommy. Salamat, Clara. Huwag kang magmadaling magdiwang. Ang shares ng mga Santos sa akin din mapupunta maaga o huli. Sofia, tingnan mo ngayon. Ang ganda ng mga mata mo. Ang paggamot noong huling beses talaga bang epektibo? Sige. Salamat sa masahe mo, Clara. Hindi tayo pwedeng maging pabaya. Mabagal kumilos ang tradisyonal na gamot, hindi sapat ang isang masahe. Halika! Ano ang gagawin mo kay Sofia? Relax lang. Pinapalakas ko lang ang paggamot. Sabi ng doktor, ang kakulangan sa kidney essence ay nagdudulot ng malabo na paningin. Sa pagkakataong ito, gagawin ko ang lahat sa mga kidney reflex points mo para bigyan ka ng masusing paggamot. Tigil! Sofia, Ano ang iniiwasan mo? Hindi. Gumaling na ako. Di babalik na ako sa kwarto ko. Mukhang magaling ang teknik ko. Hindi na kailangan magpasalamat, Sofia. Bababa na ako sa kwarto ko. Tigil! Para mabayaran ang pagkalugi ng underground business na mortgage na namin lahat ng equity. Kung makukuha lang natin ang bahagi ni Clara, saka natin mapapanatili ang kontrol. Napakahalagang bagay at nagawa mo pa talagang sirain. Tatay, bakit hindi na lang? Bobo? Sa sandaling umuwi si Clara, may nagkakamali. Pati aso, alam kung sino ang may gawa. Kailangan nating gawing natural ang kanyang pagkawala para malinis ang ating pangalan. Tatay, may naisip ako. Ang pinakamayamang tao sa bansa, si Luis de la Cruz.
Siya ay pinagbintangan ng kanyang pamilya noon at hindi niya kayang panoorin ang pag-aaway ng magkakapatid sa mana. Ngayon, sa tulong ng kanyang ninang, nakalabas siya ng bilangguan at natutunan pa ang kanyang tunay na kakayahan. Kung makukuha natin siyang makialam, hindi ba ito masosolusyonan? Mabuti naman. Sige. Kung may magkamali muli, alam mo ang kahihinatnan. Luis, hindi ba sinabi mong babayaran mo ako sa paglilinis ng iyong pangalan? Tulungan mo akong alamin kung paano ako itinapon sa probinsya ng pamilya Santos noon. Ginoo, De La Cruz. Ang bagong natagpuang anak na babae ng mga Santos, pinagbintangan ang aking pangalawang kapatid at ipinakulong upang ipaglaban ang kayamanan ng pamilya. Binago niya ang mga Santos ng todo. Luis, hindi ko ring alam kung paano ko nasaktan ng aking kapatid na babae mula nang bumalik siya. Ako'y nagpapasakop sa kanya. Ngunit siya ay sinusubukan akong patayin. Wala na talaga tayong ibang pagpipilian, kaya naparito kami upang humingi ng tulong sa iyo. Ninang, hindi ko kayang bayaran ang iyong kabutihan. Kung mayroon kang kahilingan, utusan mo lang ako. Tumutulong lamang ako sa mga naaapi. Hindi ako naghahanap ng gantimpala pagkatapos mong makalabas maging mabuting tao ka lang. Ninang, ang aking katawan, ang aking puso, mula ngayon ay sa iyo lamang. Ginoo, De La Cruz, basta't handa kang tumulong kami, ang mga Santos ay handang isuko ang bid ng CBD ng Bayan ng Payapa, kahit na handa kong ibigay ang aking sarili sa iyo. Si Luis ay disipulo ni Ninang, at ang pinakamayamang tao sa bansa kung maaari ko siyang pakasalan. Hindi nabanggitin ang pakikitungo kay Clara, kahit ang buong Bayan ng Payapa ay kailangang makinig sa akin. Si Clara, talaga bang kasing sama ng sinasabi mo? Siyempre, gumawa pa siya ng mga bagay tulad ng pananakit sa sarili niyang mga kapatid. Kaya niya yon. Luis, ikaw ang magtanong sa kanila. Interesado ako ng sobra. Noong mga panahong iyon, ano ba talaga ang nangyari? Na nagparamdam sa kanya ng labis na puot sa mga Santos. Masyado pa akong bata noon. Wala akong ideya kung ano ang nangyari. Mukhang hindi ka taos-puso. Ingat, hindi na kailangang ihatid mo ako. Hoy! Hinoong De La Cruz, huwag kang magkamali ng pagkakaintindi. Hindi naman sa ayaw kong sabihin, ito lang ay ang mga talaan ng pamilyang Santos ay lahat na nakaimbak sa back-end system ng kumpanya. Ang aking ama lamang ang may autoridad na i-access ang mga ito. Hindi man lang kami makalapit sa mga ito. Mukhang upang malaman ang katotohanan kung paano ako nawala, kailangan ko talagang sumali sa grupo ng Santos upang malaman. Luis, sabihin mo sa kanila, kung gusto nila akong patibong, kailangan ng 3 hakbang. Para harapin ang taong ito, may plano ako. Ginoong De La Cruz, magpatuloy ka. Una, ipasok siya sa grupo ng Santos. Bigyan siya ng pagkakataong magkamali. Uy, Clara! Gusto mo ba itong damit? Binili ko ito para sa'yo. Bakit mo ako binibilhan ng damit? Clara, ang nanay mo at ako ay hindi sapat ang atensyon na binibigay sa'yo. May mga shares ka. Dapat kang nasa negosyo ng pamilya at tulungan akong patakbuhin ang negosyo. Clara, nagayos si tatay ng posisyong VP para sa'yo. Pwede kang magsimula ngayon. Pero wala akong alam. Paano kung magkamali ako? Clara, lahat kami ay may tiwala sa'yo. Clara, sa palagay ko, sa hinaharap, ang pasanin ng pagpapabago ng mga Santos ay babagsak sa iyong mga balikat. See. Dahil kayong lahat ay masunurin, naghahanda ng eksena, susubukan ko pa ng kaunti upang saliksikin ang lahat ng maruruming bagay na ginawa ninyo at imbestigahan ang mga ito ng sabay.
Lahat, lumapit dito. Hayaan ninyong ipakilala ko siya. Ito ay ang panganay na anak na babae ng mga Santos, Clara Santos. Simula ngayon, ang aking kapatid na si Clara ay ang VP ng kumpanya. Bigyan natin siya ng palakpakan. Kaya ito ang binibini. Napakaganda. Bagay na bagay sa'yo ang damit na ito, at ang itim na leather bag na ito ay nagpapakita ng magandang panlasa. Magaling ka sa pagsipsip ano? Hoy, Miss Santos, hayaan ninyo akong magdala ng bag ninyo. Dadalhin ko kayo sa inyong opisina. Ako na. Hoy. Hindi ba kayo masyadong nagsisiksikan? Sabi ng binibini. Hindi makatwiran ang layout ng opisina. Bilis, isulat mo. Tama. Praktikal ang binibini. Iniisip niya ang mga empleyadong mababa ang ranggo. Eksakto. Dito. Nalutas mo ang malaking problema sa pagdating mo lang. Ang talino mo. Matalino ang binibini. Sa ilalim ng iyong pamumuno, ang kumpanya ay tiyak na uunlad. Dito. Walang anuman. Ito ang ikalawang hakbang na binanggit ni Ginoong de la Cruz. Pinalilibutan ng papuri. Una, hayaan siyang maging lubos na mayabang. Pagkatapos, bigyan siya ng nakamamatay na suntok. Gayunpaman, paano kung masyado siyang mataas ang access? Baka ma-access niya ang mga ilegal na negosyo ng kumpanya. Kung malaman ni Ginoong de la Cruz na niloko natin siya, magkakaproblema tayo. Ang firewall ng mga Santos ay may pandaigdigang antas. Dahil sa kanyang limitadong kakayahan, walang paraan na makapasok siya. Bukod dito, sa kanyang sirang computer na iyan, gusto niyang pasukin ang sistema natin? Managinip ka. Clara. Sige, bumalik ka na sa trabaho. See? Lahat, pwede na kayong umalis. Luis, utusan mo ang mga hacker mo na pasukin. Hanapin ang mga tala tungkol sa akin mula 17 taon na ang nakalipas. Gusto kong malaman ang katotohanan kung paano ako nawala noon. Clara, uminom ka ng soda at magpahinga. Sige. Narito ang mga file para sa bagong proyekto. Pirmahan mo lang dito. Bobita, tama si Ginoo de la Cruz. Ang isang maliit na kabutihan ay makakapagpababa ng iyong depensa. Anong amoy iyan? Bilhan mo ako ng Chewy Milky Mew Mew Tea. Kapag nakahydrate na ako, saka ako magkakaroon ng lakas para pumirma. Ano ba yan? Milk tea lang naman. Hindi mo kaya yon? Sige. Bibili na ako ngayon. Hindi ito ang klase ng milk tea. Mag-iba ka. Gusto ko half sugar. Sofia, ang init. Sinusunog mo ba ako? Clara, pwede ka na bang pumirma? Dapat nakuha na ni Luis ang mga record. Kailangan ko siyang iwan. Pirma? Ano na naman? Wala. Hindi ko lang naunawaan. Pero okay lang. Clara, di ba ikaw ang mahilig magsalita tungkol sa batas? Gagamitin ko ang batas para hilahin ka sa bangin. Clara, kumusta ka na? Nitong mga nakaraang araw sa trabaho,
Nakaka-adjust ka na ba? Oo, masaya naman. Pipirma lang ng mga papeles, maglalaro, at saka mag-log out. Oh, Sabi ni Luis, walang record sa system tungkol sa mga nagawa ko. Anong nangyayari dito? Nagpapakumbaba lang si Clara. Sinabi sa akin ng kapatid mo ang lahat. Sa kumpanya, mahal ka ng lahat ng empleyado. Nagdesisyon na si tatay. Bukas magkakaroon tayo ng pulong ng mga shareholder para bigyang parangal si Clara. Pero tungkol sa ebidensya ng krimen ni Carlo, nasa akin na lahat. Kaya isama na natin ang kuya na iyon. mabuting bata. Hindi mo binigo sina mommy at daddy. Lahat po, tanggapin natin ang bagong VP ng kumpanya, ang panganay na anak ng pamilya Reyes, si Clara Reyes, sa entablado. Si Clara, sa puso, ay may grupo ng santos na matapang at masikap na espiritu. Naniniwala ako na may ganoong tagapagmana. Ang kinabukasan ng grupo ng santos, tiyak na magiging maliwanag. Ngunit, hindi namin inaasahan na siya pala ay isang tigreng nagkukunwaring tuba, isang walang utang na loob. Matapos ang lahat ng paghahanda, sa wakas ay makakarating na sa punto. Ginoo, Santos, ano ang ibig mong sabihin dito? Lahat tayo ay niloko ni Clara. Inabuso niya ang kanyang kapangyarihan, tumanggap ng suhol na nagdulot ng paghinto ng maraming proyekto ng kumpanya. Ngayon, kami ay nakatipon ng kumpletong ebidensya at tumawag na rin kami ng pulis. Itong panganay na anak ng mga Santos, di ba't mahal siya ng mga empleyado? Paano siya? Hindi ba ito isang kaso ng bantay na nagnanakaw sa bahay? Mga ginang at ginoo, narito ang lahat ng ebidensya. Clara, alang-alang sa ating samahan bilang magkakapatid, pinapayuhan kita na umamin ka agad. Clara, hindi ako makapaniwala na magagawa mo ang ganitong bagay. Lubos kang pinagkatiwalaan ni na mama at papa. Ikaw, paano mo nagawang ipagkanulo ang mga Santos? Tapos ka na ba? Anong ibig mong sabihin? Tapos na ako. Hayaan ninyong makita ng lahat. Kung sino ang tunay na kriminal sa korporasyon. Kapag pinirmahan ni Clara ang mga dokumento, ang mga hindi regular na proyektong ito ay isisisi lahat sa kanya. Sa pulong ng mga shareholder, sisimulan naming siraan siya sa publiko. Patayin yan. Hindi makakatulong ang patayin ito. Ang ebidensyang ginamit mo para akong mabintang ay hindi lang ang video. Ito ay ebidensyang nakuha ko mula sa sistema ng kumpanya. Ang kapatid kong lalaki ay nagpapatakbo ng kumpanya ng ilegal sa loob ng maraming taon at ngayon sinusubukan niya akong ibintang. Lahat para makuha ang aking mga bahagi. Tingnan ninyo mismo. Ang pag-iwas sa buwis ng grupo natin umabot sa 30 milyon. Ang dibidendo noong nakaraang taon ay talagang inilustay mula sa pondo ng proyekto. Kuya, paano niya nakuha ang impormasyong ito? Huwag kabahan. Pinagkakatiwalaan mo ba ako o siya? Nasa harap mo mismo ang ebidensya at itinatanggi mo pa rin ito? Wala kang hiya. Wala ba silang mata? Ano sa iyo? Totoo o mali? Si Ginoong Reyes ang namuno sa kumpanya sa napakaraming taon. Imposibleng gumawa siya ng ilegal. Tiyak na itong babaeng probinsyana sinusubukang agawin ang kapangyarihan gumagawa ng peking ebidensya para sirain siya. Kaya magkakapareho kayo. Kapag dumating ang opisyal ng seguridad, lahat ng tao dito maaaring magpatotoo para sa akin. Gusto kong makita kung maniniwala ang seguridad sa iyong mga kasinungalingan. Kaya lahat kayo nagkakaisa para lokohin ako eh. Ngayon mo lang napagtanto? Huli na. Ang kuya mo ay nasa negosyo ng mga dekada. Umaasa ako dito.
Tingnan mo, halos wala pa yung utak mo. Wala talagang utak. Ang pangit nitong plano, maraming butas. At ang kapal ng mukha mong pag-usapan yan. Ang kuya mo dito ay lubos na umaasa dito. Ate, hindi ka makakatakas sa sisi. Mas mabuti pang umamin ka na ngayon. Sandali. Sinabi mo lang na ang plano ko ay may kapintasan? Gusto mong malaman? Sige, turuan kita. Si. Ang posisyon ko bilang pangalawang presidente ay nangangailangan ng pag-aproba ng lupon, pero hindi ka nagpatawag ng lupon. Ibig sabihin, hindi ako ang pangalawang presidente. Kaya ang kontratang pinirmahan ko ay natural na walang bisa. Imposible. Paano naging imposible? Ikaw, mangmang sa batas na hindi alam ang batas ng korporasyon. Alam ko nang marami kang daya, kaya espesyal akong naghanda ng isang tao para harapin ka. Wala pang ipinapanganak na kayang humarap sa akin. Tawagan mo ako pagdating nila. Ate, huwag kang masyadong sigurado. Ang taong inimbitahan natin ay ang alaga ng ninang ng mundo ng batas. Ang pinakamayamang tao sa bansa, Luis de la Cruz. Ginoo de la Cruz, sa wakas, nandito ka na. Luis, sa wakas nakarating ka. Si Clara ay tumanggi umamin. At sinisiraan niya tayo. Kailangan mo kaming tulungan. Turuan mo siya ng leksyon. Oy. Ginoo de la Cruz, bilang kuya niya, talagang hindi ko kaya na makita ang sarili kong kapatid na lumulubog ng palalim. Pakiusap, sabihin mo sa amin kung anong mga krimen ang ginawa niya. Ayon sa batas kriminal, paggawa ng pekeng dokumento ng kumpanya, paninirang puri sa iba, ay mapaparusahan ng 3 hanggang 10 taon sa bilangguan. Para sa malalaking halaga, ang maksimum na sentensya ay habang buhay na pagkabilanggo. Narinig mo ba yan, Clara? Habang buhay na pagkabilanggo. Ano ang problema, Clara? Masyado kang takot ipakita ang mukha mo? Tuwing magkikita kami, nakatayo siya at ako'y nakaupo. Sanay na ako. Clara, huwag mong subukang magpanggap. Si Luis, ang pinakamayamang tao sa bansa. Ikaw ay isa lamang probinsyana. Paano mo siya makikilala? Clara, aminin mo na ang mga pagkakamali mo. Kapag dumating na si Ginoo de la Cruz, wala ka ng pagkakataon. Clara Santos, tingnan natin kung paano mo lolokohin ang sitwasyong ito. Nakikita mo tama ba ang mga paratang ko? May kulang ba na kailangan kong idagdag? Hindi naman masama. Sa palagay ko, tumayo ka muna. Tapusin ko muna itong round. Ginoong de la Cruz, hindi ba siya nandito para tulungan si Ginoong Santos? Bakit siya yumuyuko sa kanya? Maaaring na ang katayuan ni Clara ay mas mataas pa kay Ginoong de la Cruz. Ginoong de la Cruz, ikaw, anong ginagawa mo? Ang buong pamilya mo ay sobrang bobo at hindi na mailigtas ni hindi mo alam kung sino ang kalaban mo. Luis, anong sinasabi mo? Hindi ba't nakikinig ka lang sa ninang? Bakit ka yumuyuko sa kapatid ko? Ang katayuan niya ay hindi karapat-dapat. Siya. Ngayon, alam mo na? Dahil ako, Sino ang tumawag? Ginoo, ako po. Ginoo. Si Clara mga krimeng, may kinalaman sa trabaho. Ngayon, nandito na lahat ang ebidensya. Kailangan mo siyang arestuhin agad. pinasadahan kita sa lungsod ng Ilog Tabing para hanapin ang buong network system. May swerte ba? Wala. Pinasadahan ko ang mga tauhan ko ng halos 20 taon ng online records. Wala talagang impormasyon tungkol sa iyo. Sa tingin ko, pinaputi ni Andres ang lahat. Wala kang nahanap at na-compromise ang cover ko. Mukhang, kailangan kong panatilihin ang cover ko sa loob ng Ang Mga Santos at mangialam sa bibig ni Andres. Ginoo, handa akong makipagtulungan. Dalhin mo ako sa himpilan.
Salamat sa iyong kooperasyon. Hindi namin basta-basta aakusahan ng sino mang inosente. Tara na. Hoy, sandali. Gino, walang ebidensya laban sa aking nakababatang kapatid na babae at sa akin. Kaya bakit pa kami babalik? Para tanungin? Oy, sino ang nagsabing walang ebidensya? Sa computer na ito, nandito lahat ng ebidensyang kriminal laban sa kanya. Imposible. Paano siya nagkaroon? Kaya alam mo na pala mula pa noon. Pinlano mo ako. Alam mo ba na ang pagsira ng ebidensya sa publiko ay illegal? Hindi ko sinasadya. Ito ay isang military-grade computer na nagkakahalaga ng 50 milyong dolyar at kaya mo bang bayaran iyon? 50 milyon? Sino ang niloloko mo? Ako. Ginoo. Ngayon wala na ang ebidensya. Hindi mo pwedeng arestuhin ang mga tao ng walang dahilan. Sandali. Sino ang nagsabing walang ebidensya? Alam mo ba na may bagay sa mundo na tinatawag na USB drive? Sige, samahan mo muna kami para sa investigasyon. Huwag kang mag-alala. Hanggat wala kang nilabag na batas, walang makakapagparatang sa iyo. Teka. Kuya, talagang nakagawa kami ng krimen kapag nalaman mo at nahatulan mo kami. Sige, tara na. Huwag mong istorbohin ang pulis. Ang tatay ko, para takpan ang katotohanan, ay naghirap ng ganoon. Tiyak na hindi siya madaling magsumbong. Ano ang dapat kong gawin? Traitor ka. Ang kuya mo ay nakakuha ng 30 taon sa bilangguan dahil sa iyo. Kung hindi niya kinuha lahat ng mga paratang, kahit si Sofia ay hindi na babalik. Ano ang kinalaman yan sa akin? Hindi ko sila pinagawa ng krimen. Ikaw. Walang puso kang tao. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung ano ang disiplina ng pamilya. Ang disiplina ba ng pamilya ay higit sa batas? Sila ay naging ganito dahil hindi mo sila pinalaki ng tama. Bakit hindi mo disiplinahin ang sarili mo? Naglakas loob kang sumagot sa akin? Ako. Ang tapang mong sumagot sa akin? Ako. Latigong bakal! Tatay, sasaktan mo ba ako hanggang mamatay? Hoy, Clara, tigilan mo na. Nagbibiro lang ang tatay mo. Imposibleng saktan ka niya. Ate, sasaktan mo ba talaga si tatay? Oy! Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tatay, ang pang-aabuso sa pamilya ay labag din sa batas. Wala ka na sa kalakasan mo. Kung talagang ipapakulong kita, nasa kulungan ka na sana ngayon. Dinidisiplina ko ang sarili kong anak. Anong batas ang nilalabag ko? Bitawan mo ako. Oy! Tatay, alam mo ba kung bakit si kuya nakatanggap ng 30 taong sentensiya? Dahil sa ilegal na pangangalap ng pondo. Tatay, bilang chairman, maari ka ring masangkot. Ganoon ka lubha? Tatay, kung nasangkot ka, iminumungkahi kong sumuko ka na ngayon. Sa ganoon, baka makakuha ka ng mas magaang sentensiya. Oh, alam mo ba, tatay, tatawagan ko ang pulis para sa iyo. Hoy! Bakit mo tatawagan ng pulis? Paano ako masasangkot? Clara, ang tatay mo ay naghanap sa iyo ng maraming taon. Marami siyang pinagdaanan. Paano mo siya magaganyan? Tama iyan. Kung natatakot ka na madamay ka sa amin, maaari kang umuwi muna sa probinsya. Pero, kailangan mong iwan ang iyong mga bahagi. Gusto mo talaga ang aking mga bahagi? Posible bang na ang pagkawala ko ay may kaugnayan sa aking mga bahagi? Oh, tatay, ang mga santos ngayon ay nasa kritikal na sangandaan ng buhay o kamatayan. Mabubuhay o mamamatay ako kasama ang pamilya. Gusto mo ang aking shares, ha? Kung gayon, ako ay... Dahil sa iyong mga bahagi sa Ang Mga Santos, tiyak na malalampasan natin ito. Ate, alam ko na, uunahin mo ang pamilya. Naku, makinig ka anak. Huwag kang mag-alala, hindi hahayaan ni tatay na mawalan ng kabuluhan ang iyong sakripisyo. Kapag matatag na ang kumpanya, tiyak na babawi ako sa iyo ng doble. Pero ilang bahagi ba talaga ang mayroon ako? Paano nila malulutas ang ganito kalaking krisis para sa grupo?
Kung malaman ni Clara na ang kanyang bahagi sa kumpanya ay isang controlling interest na may kapangyarihan sa pagpapasya sa buong grupo ng Santos, paano niya kaya ibigay sa atin ng kusang loob? Anak, hindi ka gaanong nag-aral. Ang mga bagay na ito tungkol sa bahagi, sasabihin ko sa iyo, pero hindi mo maiintindihan. Kaya, makinig ka na lang sa tatay mo, okay? Gawin mo ang sinasabi ko. Lagdaan mo na lang ang dokumento. Oh tatay, paano kita tatanggihan sa kahit anong gusto mo? Pero, natatakot lang ako na makasama sa iyo. Ano? Makasama sa akin? Oo, ngayong iniimbestigahan pa lang ang kumpanya. Anumang paglilipat ng bahagi ay makakaakit ng atensyon ng pulis. Pero tatay, tapat at matapat ka, walang bahid, kaya tiyak hindi ka natatakot sa investigasyon. Pipirmahan ko na ngayon. Hoy, teka. Ako. Nag-overreact lang si tatay. Sa totoo lang, ang pamilya may natitira pang pera para maabutan tayo. Kapag naging stable na ang kumpanya, pag-uusapan natin ang equity mamaya. At sasabihin mong walang kahina-hinala? Tingnan mo kung gaano kayo natatakot? Sofia, tingnan mo, sa mga nakaraang taon, sina nanay at tatay ay nagbigay sa iyo ng maraming allowance. Malamang 10-10 milyon na ngayon. Ngayon, ang pamilya ay nangangailangan agad ng cash flow. Maaari mo itong ilabas para tulungan kami. Aksidente kong nasira ang computer ni Clara. Ang aking 50 milyon na ipon lahat ay napunta sa pagbabayad ng computer niya. Ano? Anong computer? Ang nagkakahalaga ng 50 milyon? Hindi ko alam. Pero sabi ng ate ko kung hindi ako magbabayad, mapupunta ako sa kulungan kasama ang lalaking iyon. Sinabi ko sa'yo na huwag kang padalos-dalos, pero sinira mo pa rin. Ngayon nakita mo kung ano ang nangyari, at sa harap pa mismo ng security guard. Kaya wala akong choice, kundi tanggapin ito ng atubili. Ikaw! Sige, walang problema. Hindi mo ba binigay ang pera sa ate mo? Clara, nasaan ang pera? Ha? Ang perang iyon ay para sa kabayaran ng computer. Ginamit ko ito para bumili ng computer. Ano? Tada! Special International Military Grade. 3 lang sa buong mundo. Mas maganda ang specs nito kaysa sa dati. Salamat ate. Ikaw, maliit na gastador? Una, ang 2 mong kapatid na lalaki? At ngayon kumuha ka ng 50 milyon para bilhin itong basurang computer. Sa tingin ko, masyado na akong maluwag sa'yo. May tao. Kunin ang telepono niya, computer, at lahat ng elektroniko, at ilabas ang mga iyon. Kumpiskahin sila. Oy! Sinabi ko sa iyo na tumawag ng pulis. Hoy! Tatay, sigurado ka bang gusto mong gawing mas mahirap ang ating pamilya na mahirap na? Anong ibig mong sabihin? Ako ang pinakamayamang tao sa bayan ng Payapa. Kailan pa ako kailangang mag-isip ng 2 beses bago basagin ang isang sirasirang telepono? Sinabi ko sa iyo na tumawag ng pulis. Clara, bilisan mo. Humingi ka ng tawad sa tatay mo. Naku, sige na. Huwag mo akong kausapin ngayon. Voice recorder, 100,000. Portable hard drive, 1,000,000. Hoy, tatay, dahan-dahan lang. Hindi ko na matandaan ang bilang. Itong mga bagay, ako. Oy. Huwag mong basagin yan. Bomba yan. Ito ay bomba. Hindi mo basta-basta mahahawakan yan. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang? Hindi ito telepono? Bomba ba ito? Ate, baliw ka ba? Itong sirang telepono? Paano magiging bomba? Ang gastos mo. Ipinagkanulo mo ang sarili mong pamilya. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino ang amo sa bahay na ito. Hoy! Oh, ito ay isang prototype. Mukha itong telepono. Pero ito ay talagang isang device na may nanotechnology na nakacamouflage. Kung makakakuha ito ng shock, hindi ko kayang garantiyahan kung ano ang maaaring mangyari. Ibig mong sabihin hindi lang alam ang batas, kundi alam mo rin kung paano gumawa ng bomba? Tatay, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Galing lang siya sa probinsya. Imposible. Sa tingin ko, sinusubukan lang niyang iwasan ang parusa. Walang galang na anak. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Hoy! Pinindot mo ang buton! Sasabog ito. Paano nangyari yan?
Saklolo, ambulansya. Tatay, Andres, Andres. Mukhang hindi ito gumana. Hindi pa umabot ang lakas sa antas ng nuclear bomb. ikaw. May tao ba tumawag ng ambulansya? Sa wakas, katahimikan at kapayapaan. Oh. Ang pinakadelikadong lugar ay ang pinakaligtas. Saan kaya itatago ni Andres iyon? Maliban sa aking study, pwede kayong tumingin sa iba. Talagang nagtago ng baril ang tatay ko. Mukhang ang mga santos ay mas malalim kaysa sa naisip ko. Uy, kakaiba. Bakit kinaskas ang mukha ng nanay ko? Mukhang may sadyang sumira nito. Maaaring, ito ay hindi si Maya? Nasa koma? Paano naging posible iyon? Ang pagsabog na iyon ay pwede lang masunog ang buhok mo. Paano ito magdulot ng koma? Ninang, si Andres ay atrasado sa mga bayad sa konstruksyon. Ang mga manggagawa ay pumunta upang harangin ang ospital upang hingin ang kanilang sahod. Mukhang ang tatay ko gustong maging palamunin. Hindi mo na kailangang siyasatin ang background ko. Pipilitin ko si Andres na sabihin niya sa akin mismo. Sofia, binayaran mo ba ang operasyon ng tatay mo? Ibinenta ko ang mga mink bag na iyon. Halos saktong-sakto lang para sa bayad sa ospital. Ay, bakit hindi mo ako hinintay? Ilang libong dolyar lang naman. Hindi mo kailangang ibenta ang mga bag mo para doon. Kung hindi dahil sa iyo, na-freeze ba ang account ni tatay? Hindi sana tayo nasa ganitong sitwasyon, kung saan hindi natin kayang bayaran ang bayad sa ospital. Ay, bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? May pera ako. Yung perang sinuhol mo kay Luis, ibinalik niya sa akin, daan-daang milyon. Ikaw bakit hindi mo sinabi kanina? Iyon ang paborito kong bag. Nagpaka-impulsive ka, di ba? Tatay ko rin siya. Siyempre, hindi ko siya iiwan. Tatay, gising ka ba? Ano, hoy, mga kaibigan, gising na si Ginoong Santos. Maraming mamamahayag at mga maniningil ng utang. Wala akong pera para sa kanila. Kailangan kong magpatuloy sa pag-arte. Tatay, lumipat ka ba? Clara, nag-i-imagine ka lang. Hindi pa nagigising ang tatay mo. Kailangan kong pilitin si Andres na gumising. Kapag nabayaran na niya ang pondo sa konstruksyon at naubos na ang pera niya, tiyak na susubukan niya makuha ang aking mga bahagi at ilantad ang kanyang tunay na kulay. Pagkatapos ay malalaman ko ang katotohanan tungkol sa aking nakaraan. Dahil napakayaman mo. Bakit hindi mo munang bigyan ako at si nanay ng ilang 10 milyon? Dahil sa iyo lahat ito, kung hindi ka ng gulo, ako at si nanay hindi pa nakakapag-spa sa loob ng maraming taon. Naku, ano ka ba? Ang aming pamilya ngayon sa kaunting palatandaan ng problema. Iimbestigahan kami. Kalimutan ang 10 milyon, kahit 10,000 ay hindi pwede. Si tatay, sa kasalukuyang kalagayan, paano siya makikipagtulungan sa investigasyon? Sa tingin ko ayaw mo lang magbigay. Maayos kung sinubukang turuan ka tungkol sa batas, paano mo masasabi iyon tungkol sa akin? Tatay, gising ka na ba? Narinig kitang umungol. Ewan. Si Ginoo, Santos ay tila nagigising na. Wala kang kwenta, magbayad ka na, hindi ka makakatakas ngayon. Clara, malamang nagkamali ka ng dinig.
Tatay, natatakot ka ba sa mga maniningil? Kaya takot kang imulat ang iyong mga mata? Tatay? Buksan mo ang iyong mga mata, Tayhoy. Tay. Clara, tigilan mo na ang kalokohan. Nasa koma pa rin ang tatay mo. Kung may mangyari sa kanya, ano ang gagawin natin? Nay, talagang nakita ko lang gumalaw si Tay, pero hindi siya nagising. Malamang nakulong siya sa isang bangungot. Natuto ako sa veterinaryo ng baryo. Kaya ko siyang gamutin. Hayaan mo akong subukan. Clara, ano bang sinasabi mo? Veterinaryo? Paano kung mapariwara mo siya? Ate, nakalimutan mo na? Ako ang gumamot sa iyong mga mata. Tingnan mo sila ngayon, napakaliwanag at malinaw, napakakintab. Ikaw? Nay? Nakuha ko na. Gusto mo lang mamatay agad si Tay para mamanahin mo ang kanyang ari-arian. Ikaw? Nay, hindi mo rin naman iyon iniisip, di ba? Balitang malaki. Ang mga Santos. Nag-aaway sa mana, pinigilan pa si Ginoo. Santos na magpagamot. Baka naman sinabi nilang ayaw nilang makihati sa mga utang ni Ginoo. Santos kaya sadyang hindi nila siya iniligtas. Tama? Oo, paano nila nagawa? Napakasama. Clara, ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Paano namin magagawa na hangarin ang pagkamatay ng tatay mo? Sige, hayaan mo na akong gamutin siya. Ay. Tatay, kapit lang. Mahal, tiis lang. Ito ang Wingate Acupoint. Napakasakit nito. Tiyaga lang. Ito ang Jiyang Acupoint. Ito ay karaniwang para sa mga hindi nagigising. Sobrang sakit, pero swerte ka dahil hindi mo ito nararamdaman. Clara, tigilan mo na ang kalokohan. Parang hindi epektibo ang paraan mo. Baka kailangan nating tumawag ng doktor. Nanay, tingnan mo. Pinagpapawisan si tatay. Ibig sabihin, lumalabas na ang lamig. Ngayon, gagamitin ko na ang huling trick ko. Natutunan ko ito mula sa isang veteranong matanda sa baryo. Isang signature na galaw. Mga kuko ni Wolverine. Kuko ni Wolverine. Ay naku, hindi pwede. Ang kapal ng karayom na ito. Kung isaksak mo yan, may mapapatay ka. Clara, baliw ka ba? Gusto mo patayin si tatay? Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Tay, nandito ako. Ikaw. Tama yan. Iniligtas ko ang tatay mo. Pagod na pagod ako. Kadaldalan, wala kang nailigtas. Kanina pa ako. Gising na siya. Talagang gising. Clara, ginising mo ako? Ang mabait kong anak, ang galing. Kung hindi na sana ako nagising. Andres, gising ka na. Tama na ang usapan. Magbayad ka na. Bayaran mo na. Tigilan mo ang kalokohan. May sakit si Andres. Kailangan niya ng pahinga. Hindi mo ito magagawa. Lumabas ka. O tatawag ako ng pulis. Tatawag ng pulis? Sige lang. Tingnan natin kung sino ang mga pulis ang aarestuhin ngayon. Mga lalaki, bugbugin ninyo siya. Ang paglikha ng gulo na ganito, hindi kayo makakakuha ng pera. Tama. Clara, alam mo ang batas. Kausapin mo sila para umalis. Makinig ka sa akin. Ibebenta ng tatay ko ang lahat ng meron siya, pati ang sarili niyang palayok, para mabayaran kayo. Magpadala ng kinatawan para kunin ang pera. Sige. Clara? Wala akong pera. Ano? Walang pera? Bakit hindi mo sinabi? Mga kasamahan, ang aking bank account ay pansamantalang na freeze. Huwag kayong mag-alala. Babayaran ko kayo sa huli. Hoy, Andres, nagsisinungaling ka sa amin. Mga lalaki, ipakita natin sa walang bayad na ito na hindi kami madaling day-in. Bayaran mo. Wait. Makinig ka sa akin. Ang account ng tatay ko ay naka-freeze ngayon, pero may ari-arian pa siya. Maaari niyang ibenta ito para mabayaran kayo. Sige, edi ibenta mo. Mga kapatid, nagbibiro ba kayo? Kailangan ninyo akong bigyan ng oras. Ang pagbenta ng bahay, kailangan kong maghanap ng bumibili. Malaki ang bahay natin. Tatay? Lumapit ka sa akin. Ibinebenta ang bahay sa iyo.
Ikaw. Ibinebenta ko ito sa iyo. Oh, magaling! Tara na, sumama ka sa akin. Kunin mo ang pera. Takbo, takbo, takbo. Hoy, hintayin mo kami. Andres, wala na ang bahay ngayon. Ano ang gagawin natin? Mukhang ang mga bahagi ni Clara kailangan nating ma-secure sa lalong madaling panahon. Nitong mga nakaraang araw, nakikipagtagisan ako sa mga Santos, ang nagpatigas ng mga kasukasuan ko. Halika, makipag-spar sa akin. Ninang, pakiusap, dahan-dahan lang. Natagpuan mo ba si Marco? Pero nalasing siya. At ngayon ay nagdedeliryo. Nagdedeliryo? Marahil, ang mga Santos ang gumawa. Ngayon, lumamig na ang bakas. Hindi lubusan. Ito ay mula kay Marco, sa kanyang huling sandali ng kaliwanagan. Isinulat niya para sa'yo. Walang bakas? Huwag kang masyadong sisihin ang sarili mo. Anong ginagawa mo? Wala akong makitang mga pahiwatig. Huwag kang masyadong malungkot. Anong ginagawa mo? Mag-usap lang. Bakit mo ako hinahawakan? Ako, Ikaw na. May gusto ka ba sa akin? wala. Hindi ako maglalakas loob na mag-isip ng masama tungkol sa'yo. Alam mo kung ano ako. Kung ano ako. May punto ba sa pagsisinungaling? Sabihin mo ang totoo. Gusto kita. Ano naman kung gusto mo ako? Walang pumipigil sa'yo. Hoy, dahan-dahan! Sinasaktan mo ako! Tay, araw-araw kaming pinipilit ng bangko para sa utang. Nasira ang supply chain, ang kumpanya. Malapit nang mabangkarote ang kumpanya. Walang silbi. Binigyan kita ng napakaraming allowance. At nilustay mo lahat. Andres, huwag mong sisihin si Sofia. Sofia, huwag mo ring sisihin ang tatay mo nitong mga nakaraang araw. Ang tatay mo at ako, nagtatago sa ospital. Masyadong natatakot lumabas. Kasalanan lahat ni Clara. Oras na. Tawagin ang mga kapatid mula sa kalye. Hindi ako naniniwala. Mga takas na may dugo sa kamay. Hindi kayang harapin si Clara, yang batang pasaway. Maya. Ngayon, ang tanging hindi niya pinag-iingatan ay ikaw. Clara, uminom ka muna ng tubig. Clara, balak ko sanang ibalik ka para magkaroon ka ng magandang buhay. Pero ang ating pamilya ay nakaranas ng napakalaking problema bilang iyong ina. Binigo kita. Ayos lang iyon. Kung bumagsak ang mga Santos, ako na ang bahala sa'yo. Mabuting anak. Hindi ba lagi mong gustong malaman ang totoo tungkol sa pagpapalit sa pagsilang? Dati, marami akong alalahanin at hindi ko sinabi sa'yo. Sa totoo lang, Nanay, saan ito?
Paano ako nakarating dito? Ito ay... Hindi mo pa rin maintindihan? Clara? Tapos na ang oras mo. Anong ginagawa mo dito? Nanay, hindi ba sabi mo sasabihin mo sa akin kung bakit ako napalitan noong ipinanganak? Pasensya na, anak ko. Kaya, ito pala ang katotohanan gusto mong ibigay sa akin? Walang magawa si nanay. Ang mga ginawa mo ay nagdala sa buong pamilya ng Santos sa isang gulo. Kailangan kong sundin ang mga ayos ng iyong ama. Kung ibinigay mo na ang iyong shares kanina, hindi tayo magkakagulo. Clara, wag mo akong sisihin. Alam mo ba na maaari kang makulong dahil dito? Buksan mo ang iyong mga mata at tumingin ka sa paligid. Ang lugar na ito ay isang zonang walang batas. Talagang labas sa batas. Tingnan natin ngayon kung sino ang makakapagligtas sa iyo. Hanapin sa kanya lahat ng mga kagamitan pang komunikasyon para walang pagkakataon ang munting manloloko na tumawag ng tulong. Opo, Ginoo. Uy, ingat! Alam ng kapatid ko na mahal ang mga gamit ko. Saliksikin ng mabuti. Hindi siya basta-basta. Oh, Uy, aray! Dahan-dahan! Ikaw ay... Eh. Ikaw ba si James Bond? Ang dami-dami mong dala? Wala na lahat. Ituloy niyo. Uy, sandali! Kahit tigre, hindi kinakain ang sariling anak. Gawin ito. Hindi ka ba takot na magsisi ka? Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako mapupunta sa ganitong kahabag-habag na kalagayan ngayon. Ang pinakanakokonsensya ko ngayon ay ang ako'y nanganak sa iyo. Nanay, ganyan din ba ang tingin mo? Tanga, kahit gutom ka sa pagmamahal, hindi ka basta-basta tatawag ng nanay sa kung sino-sino. Anong ibig mong sabihin? Dahil nakarating na tayo dito, itigil ko na ang pagpapanggap. Clara, ang tunay mong ina na hinahanap-hanap mo pinaalis. 10 taon na ang nakakaraan namin. Pinaalis. Tama, noong panahong iyon, ang iyong ina ay nalaman ang tungkol sa akin at kay Maya. Sinabi rin niya may ebidensya siya ng aking mga kriminal na gawain. At iginigiit na isumbong ako. Paano ko hahayaan siyang sirain ang aking mga plano? Kaya dahil doon, pinatay mo ang aking ina. Siya ang nagtulak sa akin. Akala ko pagkatapos mamatay ng iyong ina, lahat ng shares ay mapupunta sa aking mga kamay. Pero hindi ko inaasahan na siya ay na-transfer na lahat ng shares sa iyo at pinadala ka niya sa probinsya, kaya nakatakas ka sa pagpatay. Kaya ginawa mo ang lahat ng iyon para ibalik ako, para lang sa aking shares. Ngayon mo lang na-realize? Hindi mo ba naisip na huli na? Sabihin mo sa akin, ano ang pangalan ng aking ina? Sasabihin ko sa iyo, walang masama. Babaeng iyon ay si Isabel. Ngayon, kayong lahat ay ililibing kasama ng aking ina na si Isabel bilang alay sa libing. Hoy. Mahal kong ate. Bago ka magyabang, tingnan mo ng mabuti ang sitwasyon. Kung susuko ka lang at pirmahan ang mga papel ng tahimik, tatay, baka iligtas ko ang buhay mo. Mahal kong ama, mas mabuting isipin mo ang sarili mong makulong at kung ano ang gagawin mo doon. Ito ang gusto mo. Kunin siya. Hoy, sandali! Bago tayo mag-away, kailangan ko munang magpainit. Alam mo, ang pagiging babae sa lahat ng oras ay nakakapagod. Oh, ang pakikitungo sa mga hayop, kailangan kong gamitin ang batas. Kahit sa pagtatanggol sa sarili, kailangan kong magpigil. Natatakot na maparalis sa kabalang araw at kailangang magbayad ng danyos. Pero ngayon okay na. Dinala mo ako dito walang batas na lugar. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, hindi na ako kailangang magpigil. Susunod. Sunod. Alam mo ba,
Itong lugar na walang batas parang pabor sa akin, no? Sige, isa lang siya. Ano ang kinakatakutan mo? Tingnan mo, walang signal dito. At walang surveillance, di ba? Ang sarap. Hindi na kailangan mag-alala sa sobrang lakas o magbayad ng mga pinsala. Salamat sa inyong lahat. Nakaka-enjoy akong lumaban. Sige, sa tingin mo walang dahilan kung bakit kayo nandito? Sa tingin mo karapat-dapat kayo maging mga mersenaryo? Aray! Binti ko! Binti ko! Masyadong maingay. Tumahimik ka. Hindi, ikaw. Hindi ka ba taga-probinsya? Paanong ang galing mo lumaban? Ikaw? Hindi mo ba sinabi ang pangarap mong trabaho ay maging abogado? Paano naman nangyari iyon? Huwag mong hamakin ang mga taga-probinsya. Libangan lang ang abogasya. Ang tunay kong pagkatao ay isang pandaigdigang instruktor ng labanan. Sinasanay ko ang mga espesyal na puwersa sa malapitan na labanan. Huwag kang maniwala sa kanya. Kung sino man ang makapagpabagsak sa kanya, doble ang kikitain. Oh, tatay, ang iyong katigasan ng ulo talagang kailangang baguhin. Walang kwenta. Lahat walang kwenta. Ang anak mong babae, ako, ay talagang magaling lumaban. Leo, labanan ng todo. Oo, nasa atin pa ang ating alas. Clara, tapos ka na. 1974. Sa Timog Silangang Asya, nung una akong lumaban sa isang labanang kickboxing, nanalo ako ng kampyonato. Nang ibabaw ako sa Asya ng 3 taon sunod-sunod, batang babae, mali ang inaway mo. Bumalik ka rito. Alam ng matalinong tao kung kailan aatras. Iginagalang ko na matapang ka. Pakakawalan na kita. Ngayon, kayo naman, kayong tatlo? Clara, ako, mali ako. Lahat ng ito, hindi ako yon. Si tatay. Pinagawa ako ni tatay. Taksil ka. Wala lang ang pagpapalaki ko sa'yo. Andres, tumigil ka na. Hindi pa huli ang sumuko. Matagal na akong nasa ilalim ng mundo. Akala mo madali lang akong talunin? Kung papatayin kita, walang makakaalam na ako. Mamatay ka. Pumunta ka sa impyerno. Ito. Noong nakaraan sa pag-aaral, nakita ko ang baril na ito at pinalitan ko ito ng baril na tubig. Masaya, di ba? Paano ito nangyari? Wala nang chips ngayon, di ba? Pagkatapos, makikipaglaro ako sa'yo. Paano yan? Kung manalo ang isa, pababayaan kong mabuhay siya. Ano sa iyo? Gusto ko na ihayag ninyo ang mga krimen ng bawat isa. Ang maghahayag ng pinakamarami ay magiging maluwag ako sa kanya. Ang laro, magsisimula na ngayon. Buwisit ka. Kung hindi mo ako naakit, paano ko kayang ipinagkanulo si Isabel? Andres, ano ang sinasabi mo? Kung hindi mo ako inistorbo, hindi ko sana sinaktan ang ina niya. Paano mo masasabi yan? Hindi ba ako ang tunay mong mahal? Tatay, bitawan mo si nanay. Lumabas ka. Lumayas ka. Kung hindi dahil noong una, para hindi maghinala ang iba, bakit ko hahayaan kang gamitin ang apelyidong Reyes? Ang yabang mo talaga. At ikaw, mahal ko. Ngayon palayain mo na ako. Para makabalik ako. Isakripisyo ang peon para iligtas ang hari. Naiintindihan mo ba? Sofia, okay ka lang ba? Maya, ikaw. Andres, nakita ko na ang totoo mo. Ibinigay ko sa'yo ang pinakamagandang taon ng buhay ko. Pinagawa mo akong sumalo sa kasalanan mo. Hinding-hindi na ako magtitiwala sa'yo. Clara, lahat ng nangyari noon ay ideya niya. Tinulungan ng nanay mo siyang magsimula mula sa wala, pero hindi siya nasiyahan sa kanyang kasakiman. Laging naghahanap ng bago at iniwan ang nanay mo. Hindi. Oo, siya nga. Inutusan niya si ikalawang kuya na saktan ka sa ospital. Pina-frame ka ni kuya at ipinakulong ka. Siya ang may gawa ng lahat ng ito. Tumahimik ka. Clara, hindi ako iyon. Talagang hindi ako iyon. Tama na. Ipinapahayag ko.
Tabla, isa pang round. Ikaw niloko mo kami. Hindi naman ganun katangga. Pero sobra siyang sakim, mahilig sa bago, sawi sa luma, at iniwan agad ang iyong ina. Inutusan niya si ikalawang kuya na pilayin ka sa ospital. Pinagbintangan ka ni panganay na kuya at ipinakulong. Lahat ng ito, siya ang may gawa. Nagulat? Hindi inaasahan? Andres, nagkasala ka ng iligal na pagmamayari ng baril, paglustay, maling paggamit ng pondo ng bayan, sinadyang pagpatay, pag-uudyok sa krimen. Pinagsama-sama, nararapat kang barilin ng 100 beses. Tama na. Hindi ako naniniwala na isang babaeng galing probinsya ay makapagkulong sa akin, si Andres Reyes, sa bilangguan. Maya, sumang-ayon ka sa sinadyang pagpatay, nagtago ng krimen. 15 taon man lang. 15 taon? Paglabas ko, matanda na akong pangit. Tangang-tanga, wala akong pakialam, umiyak ka doon. Ngayon malinaw na sa akin, kawang-kawa ka ng iyong ina. Laging nangangaral ng moralidad at katarungan. Pero sa totoo, ikaw ay isang malamig na halimaw. Umanig ka sa katwiran, hindi sa pamilya. Mas mahalaga ba talaga ang batas kaysa sa pamilya? Ang bansa ay may batas. Sa aking puso, ang batas ay higit sa lahat. Sige, mukhang kung hindi ko ipapakita ang kaya ko, hindi mo malalaman kung gaano ako katigas. Tigilan mo na ang pagpupumilit. Kunin mo ang iyong pagkakasala at pumunta ka at humingi ng tawad sa nanay ko. Humingi ka ng tawad. Susuko ka ba o isusumbong kita? Bahala ka. Clara, mahalaga pa ba sa iyo ang tatay mo, di ba? Mabuting anak. Clara, pakiusap, alang-alang sa ating samahan bilang mag-ama, pakawalan mo na ako. Sa totoo lang, noong mga araw na iyon, ako ay sinusubukan kong gawin ang pinakamabuti para sa ating pamilya. Wala akong pagpipilian. Wala akong pagpipilian kundi tahakin ang landas ng kriminal. Totoo, ito ay para sa ating pamilya, anak. Sinasabi mo iyan, pero naniniwala ka ba sa sarili mo? Hindi, mahal? Tatay ay talagang hindi sinasadya. Noong panahong iyon, iginiit ng nanay mo na tawagan ang pulis. Sinubukan ko siyang pigilan pero hindi ko kaya. Napilitan ako. Nagkamali ako. Anak, talagang hindi ko sinasadya. Mahal ka ni tatay. Naglakas loob ka pang magsalita tungkol sa pag-ibig? Kung mahal mo ang nanay ko, magkakaroon ka ba ng mga kerida? Kung may pagmamahal ka sa akin, hahayaan mo ba siya na subukang patayin ako sa anumang paraan? Lahat ng ginawa mo ay para sa iyong sariling kasakiman at pagiging makasarili. Ikaw ay isang ganap na hamak. Clear. Dahil ipinipilit mo ang aking kamatayan. Kung gayon walang mabubuhay. Clara? Pakawalan mo ako. Tinatakot mo ba ako? Andres, tumigil ka. Tay, bata pa ako. Huwag mo akong idamay dito. Clara, bibilang ako ng 3. 1. 2. 3. Luis, ano ginagawa mo dito? Bakit mo siya tinutulungan? Tamang-tama ang dating mo. Ang galing ng galaw mo. Unang beses niya akong purihin. Tapos na. Tuluyan ng tapos. Clara, ikaw ba alam mo na ang plano ko? Siyempre. Bakit? Maya, napakahusay niyang itago iyon. Hindi ka dapat nagduda sa kanya. Noong nabaliw si Marco, may iniwan siyang sulat para sa akin. Malinaw na nakasaad dito kung paano mo ginamot ako at ang aking ina noon. Kaya iyon pala yung tarantadang babae. Dapat ko siyang pinatahimik noon pa. Noong lumapit sa akin si Maya, nagdesisyon akong makisabay sa kanya.
Gusto kong makita kung gaano ka walang awa ang pagiging walang awa mo. Luis, pakiusap. Bitawan mo ako. Paglilingkuran kita sa susunod kong buhay. Sobrang lakas mo. Tiyak na makikinig sa iyo ang kapatid ko. Wala akong interes sa iyo. At tungkol sa katayuan. Lahat ng tao dito na pinagsama-sama. Hindi karapat-dapat na maglinis ng sapatos ng kapatid mo. Ano ang sinabi mo? Teka, hindi ba ito ibang bansa? Bakit may mga pulis dito? Wala talaga kayong alam sa batas. Akala nyo na sa ibang bansa, pwede na kayong gumawa ng kahit ano? Ang mga alagad ng batas ng ating bansa ay matagal nang may kakayahang gumawa sa ibang bansa. Dalhin na sila. Clara, Bitawan mo ako. Ang nakakainis naman. Anong problema? Nasaktan ka ba? Biro lang! Ang mga maliit na isda, na tulad nila, ay hindi ako masasaktan. Dahan-dahan lang. Ninang, ano sa tingin mo? Paano ang ginawa ko ngayon? Hindi naman masama. Mas maganda kaysa dati. Nangako ka noon tungkol sa promotion ko. Dahil ngayon hindi mo kami pinigilan, bibigyan kita ng pagkakataong habulin ako. Pero kung ma-promote ka, ay depende sa performance mo. Alis na ako. Oo, may pagkakataon na ako. Si Sofia Reyes ay nahatulan ng pandaraya at matinding pananakit. Hinatulan ng 8 taon sa bilangguan. Si Maya ay nahatulan ng pagtulong at pakikipagsabwatan sa pagpatay at pagtatago ng mga kriminal na kita. Hinatulan ng 15 taon sa bilangguan. Pag-aalis ng mga karapatang pampulitika sa loob ng 5 taon. Si Andres Reyes ay nahatulan ng pagpatay at mapilit na mga transaksyong pangnegosyo para sa maraming krimen. Hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Pag-aalis ng mga karapatang pampulitika ng habambuhay. hindi. Hindi pa ako tapos. Matanda, bumalik na ako. Munting prinsesa, sa wakas ay bumalik ka na. Marami kang pinagdaanan, di ba? Tingnan mo ang sarili mo. Ang payat mo na. Tingnan mo ako. Tigil, 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 tigil. Ang mga walang alam sa batas na galing sa pamilya Reyes ay hindi ako mapapahirap. Paano mo sila inayos? Pamilya lang naman. Inayos ko silang lahat ng maayos. Pinagsama-sama ko sila. Pinaligiran ng mga masunurin sa batas na masisipag. Tinitiyak na matututo silang maging tao. Tatay, Gabriel. Carlo, Tatay. Nasaan si Sofia? Nasaan si nanay? pareho silang nakulong ni Clara. Nasa bilangguan ng mga babae sila. Ang buong pamilya natin ay nasa kanyang kamay na. tatay. Bawal kaming magmura dito. Anong problema? Binugbog ka ba ng mga guwardiya? Hindi. Pero mas masakit pa kaysa pagbugbog sa akin. Araw-araw pinag-aaral nila ako ng batas kriminal. Sinasadya kong tandaan ang mga batas. Kung hindi ko matutunan, kailangan kong maglaban ng damit ng lahat. Tatay, hindi ko na kaya. Tulungan mo akong makatakas sa bilangguan. Teka, huwag mong kalimutan. Dati tayong mga gangster. Walang dapat ikatakot. Tatay, hindi natin magagawa yan. Dito, hindi tayo pwedeng mang-api ng iba. Hindi mo alam, may dating pating sa pananalapi na nakatira dito. Sa Wall Street, kaya niyang makipagkompetensya sa lahat ng pamilya. Oo, at saka, yung lalaking nakita mo nung pumasok ka, yung nakangiting kalbo, siya ang hari ng ilalim ng Italia. Imposible. Hindi naman lahat ganoon katigas. Huwag kang magduda, tatay. Kanina lang may nakita akong dalawa sa labas. Sina Ginoong Garcia at Ginoong Cruz. Sila ang dalawang pinakamagaling na hitman sa mundo. Akala mo ba, kaya natin silang gawing kalaban? Hindi, ito lang. Bakit sila mukhang masunurin?
Dahil narinig ko nandito raw ang ninang. Ninang? Bakit kailangan nating dumaan sa lahat ng abala na ito para makita ang ninang na ito? Ikaw na hangal? Kung makuha natin ang kanyang loob, baka makaya natin na makaalis sa bilangguan na ito at baka maging ang susunod na Luis. Ganyan talaga ang tatay ko. Ninang, kaming tatlo ay mula sa ang mga santos ng bayan ng Payapa. Kami ay maling akusahan at nabilanggo at nakikiusap kami, Ninang, na ituro mo sa amin ang daan. Ninang, kami ay tuluyang pinagbintangan ng isang walang utang na loob sa aming pamilya. Kung maililigtas mo kami, kaming tatlo, mula ngayon, kami ay magiging iyong mga pinakatapat na alagad. Sino ang nagpakulong sa inyo? Bakit ang boses na iyon ay pamilyar na pamilyar? Tumahimik ka! Kailan ba tayo nakarinig ng boses ng ninang? Tama. Pasensya na. Ninang, ito ay ang aking anak na babae, si Clara. Dahil lang noong una ay aksidenteng nawala siya, nagtanim siya ng galit. Mamaya, nagkunwari siyang bumalik sa ang mga santos, ngunit pagkatapos ay lumingon siya at nakipagsabwatan sa mga labas upang nakawin ang yaman ng aming pamilya. At ipinakulong pa niya ang aming buong pamilya na maling akusahan at itinapon sa bilangguan. At ang aking kawawang kapatid na babae, si Sofia, siya ay nahatulan ng 8 taon. 20 taong gulang pa lamang siya. Pero 20 taon din ako. Hindi ba ako karapat-dapat sa awa? Matagal na tayong hindi nagkita. Mahal kong ama at mga kapatid ko. Clara, anong ginagawa mo diyan? Bumaba ka na. Tumahimik ka! Hindi mo pa ba naiintindihan? Si Clara ang ninang. Ano? Kaya pala hindi ka namin kayang talunin. Napakalakas mo pala. Clara, ay hindi? Ninang, nakikiusap ako. Alang-alang sa ating dugo, pakawalan mo na kami. Itatama na namin ang aming mga pagkakamali. Magtatrabaho na parang alipin para bayaran ang iyong kabutihan. Ngayon ka lang nagsalita tungkol sa dugo? Saan ka ba nanggaling nitong mga nakaraang panahon? Mahal kong anak, ayaw mo ba ng mga bahagi? Ang mga bahagi ng mga santos, lahat sa iyo, basta palayain mo kami. Ang kalusugan ng iyong ama ay hindi na kaya. Wala ng pamilyang Santos ngayon. Ibinenta ko na lahat ng ari-arian ng mga Santos. Ibinigay sa mga bundok at mga sentro ng tulong legal. Ibinenta? Yan ang gawain ng buhay ko. Paano mo nagawang ibenta iyan ng ganyan? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Ako ang nag-iisang tagapagmana ng mga Santos. Asan dito ay nararapat na nasa akin ang kontrol. Bukod dito, hindi ka na makakalabas sa buong buhay mo. Anong pinagkaiba kung umiiral ang mga Santos o hindi? Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Sauluhin mo ang librong ito ng batas kriminal. Susubukan kita paminsan-minsan. Kung pumasa ka, maaari akong mag-apply ng pagbawas ng sentensiya para sa iyo. Kung bumagsak ka, mananatili ka rito nag-iisip para sa natitira mong buhay. Pamilya mo pa rin sila pagkatapos ng lahat. Talagang hindi ka nagsisisi? Kung tutuusin, pamilya mo naman sila. Sigurado ka bang hindi ka nagsisisi? Hindi mo ba naisip na ngayon sila ay mas cute kaysa dati? At saka, sa puso ko ikaw ang tunay kong tatay. Nagpapasalamat ako na pinalaki mo ako. Tinuruan mo ako kung ano ang tama at mali.
Kung lumaki ako sa pamilya ng Santos, baka naging isa pang Sofia. Well, at least may konsensya ka, Brad. Tatay, nagsiselos ka ba? Relax, ang pagpapalaki ng anak ay higit pa sa pagpapanganak. Talagang aalagaan kita sa iyong pagtanda. Ako rin. Aalagaan din kita. Kakumpirma mo lang? At ngayon nagpapakaanghel ka na? Nina. Oh, pilyo ka talaga. Nasuri ko na ito. Sila ay talagang naapi. Mabuti. Tandaan ninyo ito. Ang hustisya ay maaaring maantala ngunit hindi ito nabibigo na dumating. Ang batas ay hindi umiikot sa emosyon. Nakuha nila ang nararapat sa kanila.